Mapagpalang araw sa lahat, lalong-lalo na sa makikinig ng kwentong ito. Pagpalain ka sana ng maraming biyaya mula sa ating Panginoon. Magandang araw, Manay. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Arturo. Hindi ko tunay na pangalan. 45 anyos at kasalukuyang naninirahan sa Montalban. Tubong Uragon po ako at lumaki sa lalawigan ng Gubat, Sorsogon sa probinsya ng Bicol. Dito na ako kasalukuyang naninirahan sa Montalban, buhat nang magkaroon ako ng sariling pamilya. Mayroon akong 3 anak at maligaya ako sa piling ng aking butihin at ulirang asawa. Manoy, dahil naitago ko ng aking pagkakakilanlan, ay nais ko lang sabihin sa inyong mga masugid na tagapakinig na may dugong aswang na dumadaloy sa aking mga ugat dahil isang purong aswang ang aking ina. Subalit sa maniwala man kayo o hindi, ay isang magaling na albularyo ang aking ama kahit na isang aswang ang kanyang napangasawa. Ang ibabahagi kong kwento ay tungkol sa talambuhay ng aking mga magulang noong kabataan pa nila at kung paano sila nagkakakilala hanggang sa ibigin nila ang isa't isa kahit na magkaiba ang mundo ng kanilang ginagalawan. Naganap ang pangyayaring ito maraming dekada na ang nakalilipas. Taong 1979 ay nasa 20 anyos pa lamang noon ang aking ama. Naitago ko na lamang sa pangalang Tatay Simon. Nagmula ang aking ama sa angkan ng mga albularyo at mga manggagamot. Dahil sa kinalakihang pamilya ni Tatay Simon, ay maaga siyang namulat sa mundo ng panggagamot. Isang manghihilot ang kanyang ina at magaling ito sa larangan ng santigwar. Ang santigwar ay isa sa pinakamainam na paraan ng panggagamot upang malunasan ang mga taong pinaglaruan ng mga itim na elemento at mga laman lupa sa pamamagitan ng pagpatak ng kandila sa planggana o mangkok na may tubig. At ang kanyang ama naman ay isa namang albularyo at dalubhasa sa pagtatandok. Sila ang aking mga abuelo at abuela na namayapa na sa labis na katandaan. Sa edad noon na 20 ni Tatay Simon ay nagsasagawa na ito ng panggagamot sa tuwing wala sa kanilang bahay ang kanyang mga magulang, dahil kadalasan ay dumarayo ang mga ito sa ibang baryo upang manggamot ng taong may malubhang karamdaman na hindi na kayang lunasan ng mga doktor o espesyalista. Nang mga panahong yun, Manay, ay 3 pa lang silang magkakapatid at panganay si Tatay Simon. Siya na rin ang humahalili sa mga gawaing bahay at tumutulong sa kanilang kabuhayan dahil hindi noon nakatungtong si Itay sa paaralan. Namulat din ang aking ama magbanat ng buto sa murang edad nito, at isa sa mga pinagkakakitaan nito ang pagkuha ng mga naputol na sanga sa kagubatan upang gawing uling. Dahil sa malapit lang sila noon naninirahan sa bukana ng malawak na kagubatan na kung saan malayo pa sila sa kabihasnan. Isang araw, Manay, habang gumagawa ng mga gamot mula sa mga halamang ugat at langis na gawa naman sa niyog ang mga magulang ni Tatay Simon na gagamitin nila sa kanilang panggagamot, ay nagpaalam ang aking ama na tutungo sa kagubatan upang kumuha ng mga sanga ng kahoy na gagawin nitong uling. Bitbit noon ni Tatay Simon ang 2 sako habang nakasukbit sa kanyang bewang ang isang sundang. Palagi ring may dalang galunan si Itay na naglalaman ng inuming tubig. Inay, Itay, tutungo muna ako sa kakahuyan upang kumuha ng mga putol na sanga ng kahoy na gagawin kong uling. Paalam noon ni Tatay Simon sa kanyang mga magulang. Sige anak, mag-ingat ka sa kakahuyan. Alam mo naman na mainit ang panahon ngayon at nagsisilabasan ng mga makamandag na ahas. Tura naman ang ina nito. Saka pala Simon, aalis kami ng iyong ina mamayang hapon.
at tutungo kami sa kabilang baryo. May gagamutin kami doon na pinaglaruan ng itim na engkanto. Ikaw nang bahala sa dalawa mong kapatid at baka gabihin kami ng uwi. May bigas pa naman dyan na masasaing para sa inyong hapunan. Wika naman ng kanyang ama. Tumango naman si Tatay Simon at malapad nang umiti bilang tugon sa kanyang mga magulang. Nasanay na rin noon ang aking ama na palaging wala sa kanilang bahay ang kanyang mga magulang. Marami kasing dumarayo sa kanila ng mga pamilya na galing sa iba't ibang baryo o lalawigan para ipagamot ang kanilang kaanak na may mga sakit. Tutungo ang ama't ina ni Tatay Simon sa tahanan ng mga pamilyang magpapagamot noon. Matapos ang kanilang maiksing pag-uusap, ay lumabas na si Tatay Simon sa kanilang munting bahay at mabilis na naglakad patungo sa kagubatan. Pasipol-sipol pa noon ang aking ama habang tinatahak ang masukal na kakahuyan. Nakatuon din ang kanyang mga mata sa bahaging ibaba upang maiwasan ang mga makamandag na ahas na nagkukubli sa damuhan maging sa mga tuyong dahon na nalalaglag sa tangkay ng mga puno. Kahit na pag-uuling ang pangunahing pinagkakakitaan ni Tatay Simon, ay hindi naman siya namimirwisyo ng kalikasan upang putulin ng mga malalaking sanga sa mga punong kahoy at tanging mga sanga na nalalaglag sa lupa na pwedeng gawing uling ang kanyang kinukuha, tulad na lamang ng mga malalaking sanga ng punong bayabas na kadalasan na ginagawang uling. Sa bawat sanga na nakasadlak sa lupa na madadaanan noon ni Tatay Simon, ay kaagad niyang kinukuha at inilalagay sa bitbit niyang sako. Sanay na rin kasi ang aking ama sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay, kaya't sa murang edad nito ay may matipuno na itong pangangatawan. At habang patuloy na sinusuyod ng aking ama ang malawak na kakahuyan, ay bigla na lamang siyang napahinto sa paglalakad at mabilis na binitawan ang hawak niyang sako na naglalaman ng mga kahoy dahil sa isang bulto ng katawan ng babae na nakahandusay sa lupa. Naisip noon ni Tatay Simon na patay na ang babae dahil sa hindi na ito gumagalaw at tila ba naninigas na ang katawan. Mabilis na tumakbo ang aking ama patungo sa hindi kilalang babae na nakahiga ng padapa sa lupa. Hinawakan niya ang kamay nito at mabilis na pinulsuhan upang alamin kung buhay pa ba ito. Napansin din ni Tatay Simon na nagkukulay ubi ang kaliwang binti ng babae at batid niyang natuklaw ito ng isang makamandag na ahas. Dahil sa hindi na noon maramdaman ni Itay ang pulso ng babae, ay itinulak niya ito ng patihaya at idinikit niya ang kanyang kaliwang mukha sa dibdib ng babae para muling alamin kung tumitibok pa ba ang puso nito. Nakaramdam naman ng kaunting tuwa si Tatay Simon nang makumpirma niyang tumitibok pa ang puso ng babae. Ngunit nasa kritikal na itong kalagayan dahil sa kumakalat na ang kamandag sa buo nitong katawan, dahil pati kulay ng balat ng dalaga ay namamaig na. Muling tumayo ang aking ama at mabilis na naghanap ng mga halamang gamot na pwedeng pangunahing lunas sa babae, dahil maaari pa niya itong maisalba, lalo na't malawak rin ang kaalaman ni Tatay Simon sa panggagamot at nasa dugo na niya ang pagiging albularyo. Mabilis namang nakakuha ng mga halamang gamot ang aking ama dahil sa kabisado na nito ang iba't ibang uri ng halaman na pwedeng panlunas upang sipsipin ang kamandag ng ahas na pumasok sa katawan ng dalaga. Hinugot ni Tatay Simon ang kanyang matalas na sundang sa kanyang bewang at maingat na hiniwa ang pinagtuklawan ng ahas at walang habas na sinisipsip ng paulit-ulit ang dugo at agara namang dinudura. Matapos sipsipin ang nangingitim na likido, ay binuhusan niya ito ng malinis na tubig galing sa kanyang baong inumin. Sunod na ginawa noon ng aking ama ay isinubo niya ang samot-saring mga halamang dahon at mabilis nang inunguya upang durugin ito at lumabas ang purong katas. At nang malayang manguya ni Tatay Simon ng mga halamang gamot gamit lang ang kanyang bibig, ay walang alinlangan niya itong itinapal sa sugat ng babae
at mahigpit na tinalian gamit ang tila na pinunit niya sa laylayan ng kanyang damit. Matapos ito gamutin ni Tatay Simon, ay mariin niyang hinilot ang kalamnan ng babae malapit sa mga ugat upang muling dumaloy ng maayos ang dugo nito. Lumipas ang ilang saglit ay unti-unti nang bumabalik sa normal na kulay ang balat ng dalaga na halatang nahimasmasan na ito dahil muling nanumbalik ang tamang daloy ng paghinga nito. Dumating na rin sa punto na muling naidilat nito ang kanyang mga mata, ngunit mababanaag pa rin ang labis na panghihina ng katawan ng dalaga. "Binibini, huwag ka na munang bumangon. Maayos na bang paghinga mo? Nanlalabo pa bang paningin mo? Mabuti na lang at naagapan kita at nailigtas sa bingit ng kamatayan. Binibini, anong ginagawa mo rito sa kagubatan? Ngayon lang kasi kita nakita rito." Maraming katanungan noon ni Tatay Simon sa mayuming dalaga. Ngunit bago pa magwika ang dalaga, ay pinilit muna nitong makaupo sa kanyang pagkakahiga at inalalayan naman ito ng aking ama. "Binata, salamat at iniligtas mo ang buhay ko. Akala ko mamamatay na ako dahil naramdaman ko na tila tumigil na ang tibok ng aking puso, buhat nang mawalan ako ng malay. Hindi ko kasi napansin kanina ang makamandag na ahas sa aking dinaraanan." Tura naman ng babae at hindi nito nasagot ang ilang mga katanungan ng aking ama. "Binibini, hindi mo pa sinasagot ang mga tanong ko. Ano ba talagang ginagawa mo rito sa kakahuyan? At taga saan ka ba? Maaari ko bang malaman ang pangalan mo?" Tanong muli noon ni Tatay Simon. "Mika. Mika na lang ang itawag mo sa akin. Naninirahan ako sa dulo ng hangganan ng kagubatang ito at kasama ko ang aking mga magulang at mga kapatid. Naisipan ko kasing mamasyal dito sa kakahuyan dahil sa batid ko na tahimik dito at maganda ang mga tanawin. Ikaw, anong pangalan mo?" Sagot naman ng binibini sa aking ama at nagpakilala ito sa pangalang Mika. "Ako nga pala si Simon at sa buka na lang kami ng kagubatan na ninirahan." "Ganun ba? Bagong lipat lang pala kayo rito. Pero ang hangganan ng kagubatang ito ay sakop na ng kabilang baryo." "Mika, delikadong mamasyal dito dahil sa maraming makamandag na ahas. Ang pagiging tahimik ng kalikasan ay may peligrong dala. Kaya mo na bang tumayo? Gusto mo ba na ihatid na kita sa inyo?" Sambit naman ni Tatay Simon, kasabay ng pagpapakilala nito ng kanyang pangalan at nagmagandang loob na ihatid si Mika sa kanilang tahanan. "Simon, salamat na lang ha. Huwag mo na lang akong ihatid dahil malayo pa ang bahay namin dito. Mabuti-buti na rin ang pakiramdam ko at kaya ko nang maglakad." Wika naman ni Mika at tumanggi ito sa alok ng aking ama. Subalit nang akmang tatayo na sana si Mika, ay bigla itong napaluhod sa lupa dahil sa namamaga pa ang kanyang mga binte at namamanhid pa ito dahil sa mga itinapal na halamang gamot ni Tatay Simon. Dahil sa kondisyon ni Mika, nakiusap muli si Tatay Simon sa dalaga na doon na muna ito magpalipas ng oras sa kanilang bahay hanggang sa bumuti ang kanyang pakiramdam. Ngunit muling tumanggi ang dalaga sa pangungulit ng aking ama. Isinang tabi muna ni Tatay Simon ang pangunguhan niya ng mga sanga ng kahoy dahil mas inaalala nito ang buhay ni Mika. Ngunit nagulat naman ang aking lolo at lola nang makauwi na ang aking ama dahil sa imbis na mga kahoy na gagawing uling ang bitbit ni Tatay Simon, ay isang magandang binibini ang kasama nito. At dahil isang magaling na albularyo ang ama ni Tatay Simon, ay naramdaman agad nito ang lukso ng dugo na dumadaloy sa katawan ng dalaga. Nagkunwari na lang noon ang aking lolo na bistado niya si Mika na isa itong nilalang na tinatawag na aswang. Ipinaliwanag naman ni Tatay Simon sa kanyang mga magulang ang tungkol sa nangyari kay Mika, na natuklaw ito ng makamandag na ahas at binigyan niya ito ng pangunahing lunas. Dahil sa busilak ang puso ng aking abuelo,
ay muli nitong ginamot ang dalaga upang ilabas lahat ang makamandag na lason sa loob ng katawan ni Mika gamit ang isang sungay ng kalabaw na ginagamit nito sa pagtatandok. Matapos gamutin ng dalaga, ay pinainom niya ito ng isang basong mantika na may kasamang orasyon. Namanga si Mika sa husay ng panggagamot ng ama ni Tatay Simon dahil kaagad na nanumbalik ang kanyang lakas. Pinakain din nila noon ang dalaga dahil malapit na rin noon sumapit ang tanghali. Ngunit noong matapos na silang kumain, ay nagulat na lang si Tatay Simon nang sabihin ng kanyang mga magulang na maaari nang umuwi si Mika sa kanilang tahanan, na hindi naman sinang-ayunan ng aking ama dahil batid nito na hindi pa ganoon kalakas ang dalaga. Simon, anak, halika rito. Sumunod ka sa akin at may sasabihin ako sa'yo. Wika ng ama ni Tatay Simon habang kinakausap ng kanyang ina ang dalaga. Pabulong na sinabi ni Lolo sa aking ama na iwasan niya ang dalaga dahil hindi ito nabibilang sa mundo ng mga tao. Binanggit nito na isang aswang si Mika, kaya nagulat naman noon ang aking ama sa kanyang nalaman. Subalit imbis na matakot ang aking ama sa dalaga, ay nakiusap ito na kung maaari ay ihahatid niya si Mika papasok sa kagubatan at nangangako na babalik agad bago pa magdapit hapon dahil alam niyang tutungo sa kabilang baryo ang kanyang mga magulang. Pumayag naman noon si Lolo na ihatid ni Tatay Simon ang dalaga, ngunit binalaan siya nito na sana iyon na ang huli nilang pagkikita at iwasan ng babaeng yon dahil manganganib daw ang kanilang buhay. Tanging matipid ng ngiti lamang noon ang iginawad ng aking ama bilang kasagutan. Manoy, noong araw na yon, inihatid ni Tatay Simon si Mika sa kakahuyan hanggang sa kalagitnaan ng kagubatan. At bago sila magiwalay ng landas, ay muling nagpasalamat si Mika at inalaya ng matamis ng ngiti ang aking ama. Sa mga lumipas pang mga araw, tuwing tumutungo sa kakahuyan si Tatay Simon, ay umaasa pa rin siya na muli niyang makikita ang dalaga. Hindi naman siya naglakas ng loob na pumunta sa bahay ni Mika dahil sa pinagbabawalan siya ng kanyang mga magulang na pwede niyang ikapahamak. Ngunit tila tadhana na ang umuudyok sa kanila para muli silang magkita. Dahil habang kumukuha noon ang aking ama ng mga sanga ng kahoy, ay muling nagtagpo ang landas nila ni Mika. Doon na rin nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Dumating na rin sa punto na madalas na silang magkita sa kagubatan at iyon ang ginagawa nilang tagpuan. Bukod sa pangangahoy ni Tatay Simon, ay pinapasyal din niya si Mika sa ilang sulok ng kagubatan at kumukuha sila ng mga bungang kahoy sa tuwing may nakikita sila. Lumipas ang mahigit isang buwan na kanilang pagkakaibigan, ay may nabuong puwang sa kanilang mga puso. Niligawan ni Tatay Simon si Mika at agad naman siyang sinagot nito dahil pareho nilang mahal ang isa't isa. Inilihim ng aking ama sa kanyang mga magulang ang relasyon nila ni Mika, gayon din ang dalaga sa kanyang pamilya. Ang kanilang matamis na pagmamahalan ay nagdulot ng kasabikan upang makagawa sila ng maling desisyon. At habang magkasama sila noon sa pusod ng kagubatan, ay hindi nila napigilan ang init ng kanilang mga katawan. Nagtalik sila sa isang tagong kakahuyan na malapit sa sapa at pinagsaluhan nila ang hubad nilang mga katawan. Ngunit sa paglipas ng 3 buwan, ay isang pangyayari ang hindi inaasahan. Nalaman ng mga magulang ni Mika na buntis ang kanilang anak. Nagalit pa ang mga ito dahil matagal na palang may karelasyon ang kanilang panganay na anak sa isang mortal. At matagal na nitong inililihim sa kanila na labis nilang ikinadismaya. Dahil sa matinding galit ng ama't ina ni Mika, ay inaalam nila sa kanilang anak kung sino ang kasintahan nito. Dahil sa takot ng dalaga sa kanyang mga magulang, ay sinabi nito na si Tatay Simon ang nakabuntis sa kanya. Ngunit sinabi din nito na tunay at tapat ang kanilang pagmamahalan. Mika, tama bang narinig ko na nagmamahalan kayo? Sigurado ka bang mahal ka ng lalaking yon?
Bakit? Alam niya ba ang tunay mong pagkatao? Paano pag nalaman niya na isa kang aswang? Mamahalin ka pa rin ba niya? Mag-isip kang mabuti. Pwede mong ikapahamak ang ginagawa mong ito, maging ang ating pamilya. Pagalit na wika ng ina ni Mika noon. Nalaman ko ang tungkol sa bagay na ito, Manoy, dahil naikwento nila ito sa akin. Sapagkat si Mika ang aking butihing ina. Mika anak, pinapagalitan ka ng nanay mo dahil mali talaga ang ginagawa mo. Paano na lang kung hindi ka matanggap ng lalaking nakabuntis sa'yo? Dahil nalaman niyang nagmula ka sa pamilyang aswang. Kaya nga tayo napadpad sa lugar na ito upang iwasan ang mga tumutugi sa atin. Nakakapagod ng palipat-lipat ng matitirhan, anak. Sana maunawaan mo kami ng nanay mo. Sambit naman ng ama ni Mika. Kinabukasan, muling nagkita sina Tatay Simon at Mika sa madalas nilang tagpuan. Nais ng dalaga na sabihin sa aking ama na nagdadalang tao siya at nagbunga ang kanilang pagtatalik. Plano na ring sabihin ng dalaga ang tunay niyang pagkatao sa aking ama. Natuwa naman si Tatay Simon nang sabihin ni Mika na buntis siya. Ngunit noong sabihin ng dalaga sa aking ama ang tunay niyang katauhan na nagmula siya sa angkan ng mga aswang, ay biglang tumulo ang inosente niyang mga luha sa kanyang mga mata. Sinabi kasi ni Tatay Simon na matagal na niyang alam na aswang ang dalagang iniibig, buhat ng una silang magkakilala. Hindi maipinta ang labis na kasiyahan sa mga labi ni Mika at mahigpit nitong niyakap ang aking ama at hinagka ng halik sa mga labi habang patuloy na umaagos ang mga luha. Dahil sa buntis na noon si Mika, ay naglakas loob ang aking ama na sabihin sa kanyang mga magulang ang tungkol sa matagal na nilang relasyon ni Mika at nagdadalang tao na ito at siya ang ama. Wala namang nagawa ang mga ito, bagkus tanggapin na lang ang dalaga dahil sa buntis na ito at batid nilang totoong nagmamahalan ang dalawa. Kinahaponan, tumungo sina Tatay Simon at ang aking lolo kasama si Mika sa kanilang tahanan upang kausapin ang mga ito tungkol sa relasyon ng kanilang mga anak. Nagpaiwan naman noon ang aking lola dahil walang magbabantay sa mga kapatid ng aking ama. Nagulat naman ang mga magulang ni Mika nang dumating ang kanilang anak na kasama ang mag-ama na naging dahilan upang maging mainit ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig ng pamilya. Ngunit naayos naman ito sa tulong ng magkasintahan. Sabi noon ni Lolo na hindi na mahalaga kung lahi man sila ng mga aswang at hindi rin nila ito ipapaalam sa kanilang kababaryo alang-alang sa kanilang magiging apo. Isinantabi nila ang pagiging aswang at pagiging albularyo para sa dalawang taong nagmamahalan at binigkis ng panahon. Matapos magkasundo ang dalawang panig, ay tuluyan nang naging malaya sina Tatay Simon at Nanay Mika. Nagawa na rin noon bumisita ng ama't ina ni Nanay Mika sa bahay ng mga magulang ng aking ama. May mga pagkakataon din na sa bahay ng aking ama natutulog si Mika at minsan na may nakikitulog din si Tatay Simon sa tahanan ng mga magulang ng kanyang sinisinta na magiging ganap na niyang asawa. Sa mga lumipas pang mga buwan man ay tuluyan na ngang nagsama sina Tatay Simon at Nanay Mika at isinilang nito ang isang malusog na anak na walang iba kundi ako. Hindi naging hadlang sa aking mga magulang kahit na magkaiba sila ng ginagalawang mundo. Naging magaling na albularyo ang aking ama at naging ulirang ilaw ng tahanan naman ang nanay kong aswang. Manoy, hanggang dito na lamang po ang aking kwento tungkol sa talambuhay ng aking mga magulang noong kabataan nila, kung paano nagsimula ang dalisay nilang pagmamahalan. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat ang inyong masugid na taga-subaybay, Arturo ng Montalban.